Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kaniyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang mga pagbasa natin ngayon ay tumutukoy sa lumang tipan. Ang araw ng pamamahinga o yung tinatawag nating Sabbath Day. Ito ang espesyal na kaugnayan ng Diyos at ng mga Hudyo. At ang pagdadalamhati ni San Pablo na hindi tinanggap ng kanyang mga tao ang Mesiyas, ang tagapagligtas na kaniyang nakilala, minahal at pinaglingkuran. Si San Pablo, isang Hudyo, ay nagsabi sa mga Romano kung gaano siya nagdurusa nang makita niyang hindi tinatanggap ng kanyang kapwa Hudyo si Jesucristo bilang isang Mesiyas. Sabi ni San Pablo, "Ako ay may malaking kalungkutan at patuloy na nagdadalamhati sa aking puso. Alam natin na mula sa lumang tipan na ang mga Hudyo ay ang mga piniling bayan ng Diyos. Ibinigay sa kanila ng Panginoon ang lahat para madala sila sa mas malalim na relasyon sa Kanya." Pero ano nangyari? Wala pa ring pagbabago. Nananatili pa ring matigas ang mga Hudyo. Ayaw pa rin nilang maniwala sa ating Panginoong Jesus. Patuloy pa rin sila sa kanilang pagmamatigas at paggawa ng hindi mabuti. Kaya sa unang pagbasa natin ngayon, isinilaysay ni San Pablo at binigyan din ni San Pablo ang relasyon ng Diyos at ng mga Hudyo. Sabi ni San Pablo, binigyan ng Diyos ng kagustuhan ang mga anak ng Israel. Sa kanila ang pag-aampon, ang kaluwalhatian, ang mga tipan, ang nagbibigay ng kautusan, ang pagsamba, ang mga pangako. Ano pa ang kulang? Bakit ayaw nating maniwala? Bakit nagmamatigas tayo? Bakit ayaw nating sumunod? Bakit patuloy tayong gumagawa ng kasalanan? Patuloy na pinahayag ni San Pablo ang mahabang kasaysayan na makipag-ugnayan ng Diyos at ng Kanyang mga tao.
at ang patuloy na pagliligtas ng Diyos sa kaniyang bayan kahit paulit-ulit itong nagkakasala sa Kaniya. Anong gusto mangyari ni San Pablo? Ang gusto mangyari ni San Pablo na makilala ng lahat na si Jesucristo ang tagapagligtas, na si Jesucristo ang ipinadala ng Diyos bilang Mesiyas. Ngunit hindi nakita ni San Pablo at hindi tinanggap ng mga Hudyo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang mga eskolar ng batas at ang mga Pariseo ay nanatiling matahimik. Bakit? Ano man ang kanilang sagot, ay nagpapakita sila na sila ay mahina at literal ang kanilang interpretasyon, lalong-lalo na sa kautusan, o may pagbubunyag nito na ang mga tao ay mga walang pakialam, na marami sa mga tao ay walang pakialam sa pagdurusa ng lalaking may sakit na binanggit sa Ebanghelyo ngayon. Hindi nila sinagot ang pangalawang tanong ni Jesus. Ano ang pangalawang tanong ni Jesus? Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo ito iahon kahit sa araw ng pamamahinga? Ano ba ang mahalaga? Ang araw ng pamamahinga? O ang buhay ng isang tao? Ano ba mas importante? Ang kautusan? O ang buhay ng isang tao? O dignidad ng isang tao? Kung sasagutin nila, nahilahin nila ang kanilang anak o baka sa balon sa araw ng pamamahinga, natural, ilalabag nila ang batas ng araw ng pamamahinga. Kaya't hindi nila dapat akusahan si Jesus na naglabag si Jesus sa araw ng pamamahinga nang pagagalingin ni Jesus ang taong may sakit. Natahimik sila at hindi sila sumagot dahil nakita nila ang katotohanan sa mga salita at gawa ni Jesus. Ang mga Hudyo, katulad din ng mga Hudyo, tayo kung minsan ay tumatangging kilalanin ang kabutihan na gawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Tayo kung minsan ay naging bulag-bulagan sa katotohanan. Mayroon tayong kung minsan personal na interes. Sa halip tayo magpakita ng habag doon sa mga taong nangangailangan, ang ginagawa natin kung minsan, puro kontradiksyon, puro paninira. Sa halip na tumulong tayo sa mga taong nangangailangan, ang ginagawa natin kung minsan, gumagawa tayo ng kasiraan doon sa mga taong nangangailangan. Mga kapatid, ang pagkilos ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay nagpapahiwatig sa atin na ang kalooban ng Diyos, una sa lahat, ay magligtas. Tandaan natin ito. Ang kalooban ng Diyos, una sa lahat, ay magligtas. Hindi parusahan ang tao, hindi kondinahin ang tao, kundi ang nais ng Diyos, iligtas ang mga tao, tubusin ang mga tao,
mula sa pagdurusa at mula sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo'y magdusa. Ayaw ng Diyos na tayo'y nahihirapan. Tayo lang ang pumili na pahirapan natin ang ating sarili sa paulit-ulit natin na paggawa ng kasalanan. Tayo lang ang pumili na pahirapan natin ang sarili dahil ayaw natin magpatawad. Tayo lang ang pumili sa ating sarili na masaktan dahil pinipilit nating gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ayaw ng Diyos na magdusa ang tao. Ninais ng Diyos na ang mga tao ay gumaling. Tulungan ang mga tao. Nais ng Diyos ang kaligtasan ng bawat tao. Ngayon sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na ang tao ay dapat laging tulungan at hindi dapat ipagpaliban ang mga gawain na kaya nating gawin sa ngayon para sa isang tao. Tandaan natin, mahalaga sa lahat ang kaligtasan ng tao kaysa sa anumang tuntunin o anumang regulasyon. Amen.